nasa death row ay laging puro mahihirap dahil hindi nila afford ang mahusay na abogado. Which calls to mind yung mga biktima ng EJK na karamihan ay mahihirap. Kaya nga po marami nagsasabi that the war is a war poor. Since this morning, I was intently listening to the former president. At nung umaga po, during the first interpellation, nabanggit ninyo na kayo mismo ay nagugulat na sa dami ng at inutusan yung pero wala pang kaso laban sa inyo. Bakit po kaya ganun, Mr. Former President? Ewan ko, sir. Ikaw lang makasagot niya. Marami pong salamat for responding, Mr. Former President. I'll now go to my questions, beginning with, earlier, you have reiterated quite often that you will cooperate. Papayag po kayong maimbestiga at magpaimbestiga sa ICC. Is that right, Mr. President? Matagal ko na silang hinintay, sir. Ako nga ang lilipad na doon kung may pera lang. Sa totoo lang. Mr. Chair, Mr. Former President, the second question is, doon po sa investigasyon na ito sa ICC, papangalanan niyo po ba ang mga miyembro ng Davao Squad? Former President, yes? Ako yun, sir. Yes. Your response? Can you turn the mic on, please? Thank you. DDS. Sila lang man nagawa ng Davao Squad. DDS means Davao Development System. That's the correct term. You are abusing the phrase to the detriment of my city. Wala na tuloy pumupunta doon. Still on the issue, Mr. Chair, willing po ba kayo na doon sa investigasyon na yon, sa ICC na pangalanan, ang mga biktima ng pagpatay sa Davao, ng DDS, however you call it, simula nung kayo ay mayor, hanggang sa kayo po ay maging presidente? Hindi ako gumagawa ng listahan, sir, kung sino ang namatay. You have to go to the register of, what's it? Civil registrar. At sa, maybe sa police. Huwag ho sa akin, hindi ako bookkeeper ng, para sa mga tao. Next question, Mr. Chair, Mr. Former President, willing po ba kayo na doon sa investigasyon na yon magsalita tungkol sa paggamit nyo sa PNP bilang inyong squad through the reward system? Yes, I will answer questions about DDS. But I have never said that I am willing to admit the existence of DDS to kill people. In that investigation, Mr. Chair, Mr. Former President of the ICC, willing po ba kayong banggitin kung sino-sino ang nasa war watch list ng Malacanang at ng police? Magalit pa ako, sir, kung hindi nila gamitin. Totoo lang. I would be totally disappointed kung hindi nila gamitin yung listahan kung nasaan yan. And the people that they think could shed a light to the extrajudicial that happened in this country. Mr. Chair, Mr. Former President, dahil willing kayo magpaimbestiga, naniniwala po ba kayo na kayo ay entitled to due process? Natural. Mr. Chair, Mr. President, bilang akusado, naniniwala po ba kayo na you and your co-accused deserve a fair day in court? I am not an accused. And whoever you are pointing to as the other accused. So I cannot answer your question intelligently. Mr. Chair, for an intelligent answer to the question, perhaps I'd like to direct this question to Attorney Chel Jokno. Attorney Chel, ano po ang rights of the accused sa ICC? Parehas lang po sa mga karapatan ng isang akusado dito sa atin. The right to fair trial, the right to due process of law, the right to remain silent, the right against self-incrimination, the right to confront witnesses and cross-examine them. Halos magkatumbas po yan. So kung magkatumbas po, kasama po dito, Mr. Chair, Mr. Attorney Jokno, yung they are innocent until proven guilty. Yes, the presumption of innocence also, yes. Thank you very much, Attorney Jokno. I'd like to end this very quick round of questions with this short manifestation, a reflection perhaps. Medyo nakakabagabag po na yung mga biktima ng EJK ay hindi na-afford nung parehong treatment na makukuha ng mga kakasuhan at kinasuhan sa ICC. Hindi po ito in-afford sa lahat ng pinatukan, lahat ng nasa watch list. Hindi man lang nakatapak sa korte, hindi nagkaroon ng fair day in court. Nahatulan agad.
at nahatulan ng guilty. Are Ito you... pong mga makakasuhan po, I'm not yet done, Mr. Former President, Mr. Chair. Napakaswerte po. Should the former President face the ICC, na hindi niya mararanasan ito dahil makakaranas siya doon ng due process na ipinagkait sa mga biktima ng TOC at extrajudicial. That would be all, Mr. Chair. As promised, I will not consume my time. I will respond you. by saying, sir, that I'm waiting for the warrant of arrest of the ICC at saan ba, sa Hague ba yan? Hindi pa ako nakapunta doon. Libre yan. Baski nag-handcuff ako, I would be very willing to go there. Anytime. Totoo yan. Sa edad ko na ito, I'd rather spend my time. Maganda ang prisuhan doon, sir, komportable. Doon na lang ako magtapos ng buhay ko. Thank you very much, Congressman Sandanya. Tanong lang, sino ba yan? May mga nagko-comment. Siyempre, binasa ko dahil hindi ko kilala po yan. Ang sabi nila, singiwi. Grabe naman kayo. Baka may dahilan. Kayo makapang-ano kayo sa tao. Ang sabi diyan, may nabasi din ako. Idol niya si BBM. Sana Ako yung nagtatanong lang kasi hindi ko po talaga kilala yan. At napansin ko lang po ang video na to dahil wala kwenta yung mga tanong. Di ba? Unang tanong pa lang. Alam na nila, yung tanong na alam naman nila yung sagot at wala namang kakwenta-kwentang mga tanong, itatanong pa dyan sa isang dating presidente, abogado, prosecutor. Itatanong pa nila dyan, di ba? Yung mga, ewan ko lang, siguro naman, magaling din yan. Siguro naman, ano bang gusto nila dito kay Tatay Digong? No? Paikot-ikutin lang ng tanong. Ito ba yung pinagyayabang nilang maraming itatanong? So, dito, sa ginawa na ito kung sino man itong ngiwi na to, dito sa tinatanong niya, ito nasabi kong ngiwi kasi yun po ang mga comment ewan ko lang kung ba't yan nila nasabi na ganun, yun yatang nakikita nila Dahil sa ginawa ng taong ito, mukhang lalo nyo lang pinalakas at lalo lang dumami yung tiwala kay dating Pangulong Duterte or dumami pa yung nagising na dating nananahimik na Duterte supporters dahil pinatawag nyo dyan tapos walang kwentang mga tanong. Kami mismong nanonood, napapaangat ang kilay. Anong klaseng tanong yan? Diba? Tapos, ngayon, baka naman plano nyo pang ipatawag ulit si dating Pangulong Duterte. Para sa akin, wag nang wala wentang hearing. Wala tayong mga bagong mga natutunan o nalalaman kung ano yung issue. Sus, puro lang kayo, purma dyan. Sayang yung budget o yung pera ng taong bayan na nilalamon nyo dyan sa hearing. Sana Kung tinulong nyo dyan, dinagdag nyo para sa bubong na ilang dangkal lang na ibigay. Dinagdag nyo pa yung budget na yon. Siguro umabot na ilang di pa yung bubong na binigay sa mga nabahaan.